Maligayang pagbabalik mga kasolid. Pacquiao pabor kay Naoya Inoue, anyari kay Donaire, kawawa naman. Latest Casimiro update. Rival M, former interim champion ang makakalaban sa Disyembre. Iyan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, ang pagbabalik ni Mark Magnifico Magsayo matapos nga ang dalawang sunod na pagkatalo sa kamay ng mga Mexicano. Yan nga ay kay Ray Vargas at kay Brandon Figueroa. Isang Mexicano na naman ang makakalaban ng ating pangbatong si Mark Magsayo para sa kanyang unang laban sa Junior Lightweight Division. Former interim Junior Lightweight World Champion Eduardo Ramirez. Sa December 16 nga ang laban mga kasolid, at kasalukuyan na may kartada itong si Eduardo Ramirez na 28 and 3 losses. Samantalang ang ating kababayang si Magsayo may kartadang 24 wins, 2 na ang talo. Matagal na rin pinaghandaan ni Magsayo ang laban, kaya sana mga kasolid makuha ng ating kababayan ang panalo. Samantala, pambansang kamao na si Manny Pacquiao, hindi naman natin maikakaila mga kasolid na isa sa mga boksingerong paborito nitong si Pacquiao ay itong tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Matindi nga ang paghanga ni Pacman dito kay Inoue at matindi rin ang mga papuri. At sa laban nga ng ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales kontra nga dito kay Japanese Monster Naoya Inoue, nagbigay nga daw ng tips itong si pambansang kamao na si Manny Pacquiao para manalo si Tapales. Pero panigurado, mas naniniwala pa rin itong si Pacquiao na si Inoue ang mananalo sa bakbakan. Sa katunayan nga ay mas bet pa nga nitong si Pacquiao na si Inoue daw ang dapat pound for pound number 1 at hindi si Crawford. Maging ang MP President na si Mr. Chan panigurado kahit hindi aminin, siguradong kay Naoya Inoue nakapusta. Iyan ang tinatawag na business in boxing. Alaga nga itong si Tapales pero ang pera na andito kay Naoya Inoue. Double compensation ang tawag dyan mga kasolid. May kita na dito kay Marlon Tapales, kikita pa dito kay Naoya Inoue at sigurado may balato itong si Dakilang taga-Tahol. Kahit tayo ay mga Pinoy mga kasolid, ay alam din naman natin talaga na lamado sa bakbakan ng tinaguriang Japanese Monster, pero hindi naman ibig sabihin nito mga kasolid na talo na agad itong si Tapales. Na nagdadasal sa atin, sa bawat laban natin. Maraming salamat po at sana po huwag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Thank you. Sa kabilang balita naman mga kasolid, The Filipino Plus Nonito Donaire, kawawa naman, nagbigay na nga ng advice na batikos pa. Prior nga sa laban ni Tapales kontra kay Naoya Inoue ay nagbigay ng kaunting tips itong si Nonito Donaire kung paano daw tatalunin ng ating kababayang si Tapales, itong tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. Dapat daw ay maging agresibo itong si Marlon Tapales at wag nang bibigyan ng espasyo itong si Naoya Inoue. Dagdag pa ni The Filipino Plus Nonito Donaire, dapat daw ay laging nakataas ang depensa ng ating pangbatong si Tapales at huwag daw magparamdam na nasasaktan kahit na tinatamaan na. Aminado rin itong si Nonito Donaire na mas malakas, mas mabilis at mas madiskarte nga daw itong si Naoya Inoue ikumpara dito kay Marlon The Nightmare Tapales. Umani naman ng batikos ang ating kababayang si Nonito Donaire Jr. ayon sa mga netizen na nagbibigay ng tips si Donaire para matalo. Dagdag pa ng isang netizen na kapag makipagsabayan daw si Tapales kay Inoue ay hindi ito aabot ng round number 2. Pag tinaas nga daw ang dalawang kamay para sa depensa, siguradong wasak na wasak ang tagiliran ni Tapales. Maling-mali daw ang payo ni Nonito. Ganon daw ang ginawa ni Nonito Donaire kaya siya natalo ni Inoue. Tumahimik ka na lang Donaire, nagbibigay ka ng payo kung tinalo mo sana si Inoue, kaya hiyaan mo ng diskarte ni Tapales. Mali rin daw ang advice ni Nonito na i-pressure itong si Naoya Inoue. Ang dapat daw ay matinding plano ang gawin ng kampo nitong si Tapales.
Banat niya ng ilang netizen mga kasolid, ang tamang diskarte para manalo itong si Tapales ay ang timing sa opensa at ang magaling na depensa. Yung tulad ng ginawa niya sa laban kontra Akhmadaliev. Wala naman siguro masamang intensyon ng ating pangbatong si Donaire, gusto lang makatulong, igalang natin ang kanyang opinyon. Para naman sa ating huling balita mga kasolid, counting update tayo sa nag-iisang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Janriel Casimiro. Sa kasalukuyan nga ay wala pang official announcement kung sino talaga ang makakalaban ng ating pangbatong si Cuadro Alas, pero matulog nga dito mga kasolid at tinitingnan ng mga Japanese promoter ay ito nga sina Sam Goodman, ang dating hinahamon na si Rais Alim at ang naghahamon na si Asat Hovhannisyan. Isang magandang laban din kung sakaling ang ikakasa ay ang laban kontra dito kay Stephen Pulton para malaman natin ang diskarte ng ating pangbatong si Cuadro Alas pag si Pulton na ang nakalaban at mai-compare natin ito mga kasolid sa naging laban ni Pulton kontra dito kay Naoya Inoue. Kayo mga kasolid, sino ang bet nyo nga sunod na makalaban ng ating pangbatong si Janriel Casimiro? Isang komento naman dyan. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay! Dr. Alvin Vlogs, bro.